Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa mga senador na ituloy ang sesyon sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga Pilipino. Tupad program ng Department of Labor and Employment inilunsad para maging katuwang sa Brigada Eskwela sa rehiyon ng Calabarzon. Department of Information and Communications Technology inilunsad ang unang bahagi ng cybersecurity campaign sa Leyte. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado na bumalik sa trabaho at ituloy ang kanilang mga sesyon para maiwasan ang pagkaantala ng pagpapatupad ng mga batas. Sa isang panayam sa Maynila, sinabi ng Pangulo na marami pang kailangan talakayin kaugnay sa pagtugon ng gobyerno sa epekto ng tumataas na presyo ng langis sa mga Pilipino. Batay anya sa pinakahuling meeting ng Uplift Committee, kabilang sa mga pinag-aaralan nilang hakbang ay ang pagbubuo ng supplemental budget at pag-amyenda sa ilang batas. Dahil dito, kinwestiyon ng Pangulo ang 2 araw na pagkansela ng sesyon ng Senado. Ayon kay Marcos na isang dating senador at kongresista, kailangan ng advance notice at mabigat na dahilan para magkansela ng sesyon. Pinuna rin ng Pangulo na bukod sa naaantala ang paggawa ng mga batas, tila nasisira na rin ang reputasyon ng Senado. Ipinaalala ng Pangulo na kailangang magpakita ng katatagan ang mga sangay ng gobyerno para magkaroon ng kumpiyansa ang taumbayan na umasa sa gobyerno. Sa hiwalay na pahayag, nanawagan si Senador Erwin Tulfo kina Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Acting Majority Leader Joel Villanueva na dumalo sa sesyon ng Senado para matuloy ang kanilang trabaho. Ayon kay Tulfo, kailangan ng matataas na opisyal ng mayorya na dumalo bago ang kanilang sine die adjournment sa Biyernes. Kailangang dalhin sa plenaryo ang bawat panukalang dapat pagdesisyonan, bagay na hindi magagawa dahil walang quorum. Dagdag ni Tulfo, dapat silang magtrabaho bilang mga pinapasweldo ng taong bayan. Tumigil sa pagdalo sa sesyon ng Senado ang mayorya sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano mula nung Lunes. Ito'y matapos ang pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada na nahaharap sa kasong plunder at graft kaugnay ng mga flood control project. Balita naman sa probinsya, inilunsad ng Department of Labor and Employment ang Brigada Eskwela sa rehiyon ng Calabarzon kung saan tutulong ang mga benepisyaryo ng programang Tupad o Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Inilunsad ngayong Martes ang programang may temang Bayanihan sa Paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman sa Pasita Complex 1 Integrated School sa San Pedro City. Katuwang ng ahensya ang nasa 77 tupad beneficiary mula sa San Pedro City, Laguna sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga silid-aralan. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ikinatutuwa ng Labor Department na umalalay sa Brigada Eskwela kasama ng mga benepisyaryo ng tupad. Sa buong Calabarzon, mahigit 3,700 na benepisyaryo ang tutulong sa halos 200 eskwelahan sa rehiyon. Batay ito sa direktiba ni Pangulong Marcos na tiyakin ang kaligtasan at kahandaan ng mga paaralan para sa mga estudyante bago ang pasukan sa June 8. Kasabay nito, inilunsad ng Labor Department ang Tupad BIOS or Biometrics Integrated Online System. Layunin ng bagong digital platform na pabilisin ang pag-record, pag-monitor, validation at pati pagbibigay ng ID para sa mga benepisyo.
Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology Eastern Visayas ngayong araw ang unang bahagi ng Provincial Cybersecurity Campaign sa Leyte kaugnay ng tumataas na banta online sa mga residente ng probinsya. Sinabi ni DICT Eastern Visayas Regional Director Melvin Carlo Baroa na layunin ng inisyatiba na palakasin ang kamalayan sa cybersecurity at protektahan ang probinsya sa pamamagitan ng isang accessible at fully digital na platform. Base sa datos mula sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8, mayroong mga pamamaraan ang mga manloloko online kung saan pinupuntirya nito ang mga individual at komunidad sa buong Leyte. Kabilang dito ang eGov PH app scams na nililinlang ang mga biktima na mag-download ng mga kahinahinalang file at ang DICT Tower scam na gumagamit ng peking lease agreement at commission offers para malinlang ang may-ari ng lupa na magbigay ng mga sensitibong impormasyon at dokumento. Ayon kay Baroa, gumagamit ang mga manloloko ng advanced technologies tulad ng peking mga cell tower para makasagap ng mga komunikasyon online at ng artificial intelligence or AI para makagaya ng boses o itsura ng isang tao. Sa balitang pangkalakalan, isang dealer financing program sa pagitan ng Security Bank at ng subsidiaries ng AC Health na IE Medica at MedEthics ang magpapalakas sa suportang pinansyal para sa mga dealers at distributors nito sa buong bansa. Ayon sa Security Bank, bibigyan ng programa ang mga accredited partners ng access sa short-term revolving credit line at inventory financing. Makakatulong ito upang mapamahalaan ang kanilang working capital, mapataas ang purchasing capacity at mapaunlad ang liquidity. Ayon kay Senior Vice President and Corporate Banking Group Head Yvonne Joanna Marcelo, sumasalamin ang programa sa pagbibigay ng Security Bank ng prioridad sa healthcare sector ng bansa. Para naman kay IE Medica at MedEthics President and Chief Executive Officer Mona Lisa Salian, parte ang partnership ng misyon nila na tulungan ang mga dealer sa pagpapaunlad at pagpapalawak ng negosyo. Samantala, pinalawak ng Department of Trade and Industry or DTI ang mga safeguard measures nito sa mga imported na semento mula China at Indonesia kasunod ng pagtaas ng dami ng dinadala sa Pilipinas. Base sa Department Administrative Order No. 26-03 na inilabas noong May 20, papatawan ng safeguard duty ang mga inaangkat na semento sa dalawang bansa ng 14 pesos kada 40 kilo na bag or 349 pesos kada metric ton. Nilinaw ng DTI na tanging ang mga ini-import na semento na mas mababa sa 3% ng kabuuang dami ang hindi sakop ng safeguard measure. Base sa delivery report, tumaas ang share ng China ng 11% noong nakaraang taon habang 23% naman sa unang bahagi ng 2026. Samantala, umabot naman ng 6% ang kabuuang cement import ng Indonesia noong 2025 at 8% naman noong katapusan ng March 2026. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.